Samantala, amateur ang nanghack sa Philippine Statistics Authority ayon sa Department of Information and Communication Technology. Hindi raw inaalis ng PSA ang posibilidad na inside job ang nangyari. Saksi si Joseph Morong. Tuwing may census, nagbabahay-bahay para makakalap ng impormasyon sa mga residente. Isa sa mga census o survey na ginagawa ng Philippine Statistics Authority alinsunod sa batas ay ang Community-Based Monitoring System o CBMS. May questionnaire ang PSA na pinasasagot sa pagbabahay-bahay lalo na sa mga komunidad na may mahihirap. At ang nakukuhang datos ginagamit na batayan para sa mga polisiya at programa sa ekonomiya at pagtugon sa kahirapan gaya ng mga ayuda. Isinusulat sa mga CBMS questionnaire ang pangalan, address at birthday ng mga nakatira sa isang bahay, pati contact details gaya ng mga phone number at email address. Ngayong kumpirmadong na-hack ang CBMS, sabi ng PSA ang nakopya o na-download sa database ay bahagi lamang of 42 gigabytes ng mga datos mula 2021 hanggang 2023 galing sa 6 na raang munisipyo sa buong bansa. Wala raw nakuhang bank account numbers o iba pang pinansyal na impormasyon. May lead na mga otoridad kung sino ang nang-hack at anong programa ang posibleng ginamit. We cannot discount the possibility that it is an inside job, but right now, evidence show that hindi siya internal. Ang nag-post sa Facebook ay hindi natin to kasama sa hanay ng mga empleyado ng PSA, no? Pangalawa, meron tayong mga doon sa investigation natin, hindi din ito nalilink sa kahit sinong account ng ating empleyado. Sabi naman ng Department of Information and Communications Technology, mga amateur ang nasa likod ng PSA hack. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ligtas naman daw ang mga database na may kinalaman sa National ID System at sa mga civil registry katulad na lamang ng mga birth certificate at hindi kailangang itigil ang pagbibigay serbisyo tungkol dito. It's safe. Walang malaki na mga files na suspected na lumalabas dito sa mga databases na to. Hindi nga lamang daw matiyak ng PSA na hindi magagamit sa masamang gawain ng mga impormasyon kaya ang ilang kumukuha ng birth certificate o ilang dokumento sa PSA may pangamba pa rin. Yan dito rin po yung mga background po ng mga background po ng tao na yun eh. Kaya medyo parang privacy na rin po yun. Kaya mas mahalaga rin po talaga yung mga ganun. Sa data breach naman sa PhilHealth, sinabi ng ahensya na na-award ng kontrata para sa pagbili nila ng antivirus software. Isa sa mga dahilan ng pag-hack sa kanila ay ang nag-expire ng antivirus nila. Handa rin daw sila kung sa investigasyon ng DICT ay makitaan sila ng pagkukulang. Sabi naman ng DICT, patuloy sila nag-iimbestiga sa saklaw, uri at bilang ng mga nakuhang data asset. May natuklasan din daw silang duplicate files. Tumutulong daw sila sa pagpapalakas ng cybersecurity ng PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Wala raw inaasang epekto sa presyo ng mga bilihin sa Pilipinas ang gera ng Israel at Hamas. Ayon kay Joey Concepcion ng Go Negosyo, hindi naman gaanong nag-aangkat ng produkto sa Israel ang Pilipinas. Stable din daw ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng trigo at asukal. Una lang sinabi ng Energy Department na hindi nila nakikitang maapektuhan ng gera ang presyo ng petrolyo lalo't hindi nagsusupply ng krudo ang Israel. Pero binabantayan daw ng mga trader kung magagambala ng gera ang supply at delivery ng langis. Pinatigil muna ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas sa merkado ng 150,000 metric tons ng imported na asukal. Ay sa SRA, patuloy na bumababa ang farm gate price ng asukal. Kaya hindi muna maglalabas ng imported sugar sa merkado para maiwasan ang pagbaha ng sobra-sobrang supply. Sa ganitong paraan, masisiguro raw ang patas na presyo sa mga mamimili habang patuloy na kumikita ang mga magsasaka. Gumugulong pa ang investigasyon kaugnay sa tumaob na FB Darin, pero pag-uusap ng ilang senador sa may-ari ng nakabanggang barko. Tulungan naman ang mga naulila at biktima. Saksi si Chino Gaston. Tumaob ang Filipino fishing boat na FB Darin noong October 2 matapos mabangga ng oil tanker na MT Pacific Ana sa bandang 85 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nasawi ang kapitan at 2 crew.
Ang mga mangingisdang nakaligtas, pati ilang kaanak na mga namatay, muling ikinuwento sa pagdinig ng Senado kanina ang kanilang karanasan. Ako po yung katabi ng magluluto siya. Naalala ko na lang po na naganan na po ako. Nasa ilalim na po kami ng bangka. Sa inyong palagay, nalaman kaya na kayo ay binaga? Tingin ko po hindi po sa late namin. Tingin ng Coast Guard, kahit madilim noon, dapat nakita pa rin ng Pacific Ana ang nakatigil na fishing boat. Supposedly, they have lookouts and they use binoculars para they can spot as they go along their voyage. Hindi nakadalo sa pagdinig ang may-ari ng barko na Compass Shipping 38 Corporation at ang management company nitong Sinocor Maritime Corporation Limited. Pero ang manning company ng barko, nagpadala ng kinatawan. For sure, we have been cooperating with all the investigation. We will definitely continue to do so. We will abide by whatever is the findings. We will definitely raise it to our principals. We will be referring, of course, sa UNCLOS, no, the international law when it comes to determining the liability. The sharing of information actually is mandatory. We already are in the process of concluding the investigation. Habang gumugulong pa ang investigasyon, nakiusap ang ilang senador sa may-ari ng barko at sa pinagmulan nitong bansang Marshall Islands na bigyan na agad ng tulong ang mga naulila at biktima ng insidente. Napag-usap natin sila at tutulong yung para mabigyan ng kaunting compensation yung mga biktima without waiting for the final outcome of the criminal case. Huwag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands. Should the victims be entitled to a certain amount, international law does not prevent paying the entire amount. International law does not prevent paying an initial amount. Diba? All the more. Kasi 10 araw na po eh. I mean, natulungan na ba kayo nung suspected vessel? Wala, di ba? Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tinututukan na raw ng Department of Foreign Affairs ang issue sa mga dayuhan na nahuhulihang may lehitimong Philippine passport. Ang DOJ naman pinaiimbestigahan na rin ang issue sa umunoy VIP treatment sa mga iligal na pumapasok ng bansa. Saksi, sina Cedric Castillo at Ivan Mayrina. October 3 nang arestuhin ng Bureau of Immigration ang 3 Pakistani national na may kaugnayan umano sa isang local terrorist group. Pero ang basihan ng pag-aresto, overstaying o pagiging undocumented umano. Wala mang naipresent ng travel document sa pasaporte. May naipakitang lehitimong national ID ang isa, habang ang isa may driver's license na nagsasabing Filipino citizen siya. Kasunod ito ng sunod-sunod na pagkakasabat sa airport ng mga dayuhang may lehitimong Philippine passport. Ito po talagang concern na ito is really siguro something na nakababahala for the Bureau of Immigration. During the Senate hearing po for the budget of the BI, nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa na isa po itong national security issue. We forward it to the issuing authority and to the National Bureau of Investigation upang maimbestigahan po at mahanap ang source nitong mga dokumentong ito. Hindi na bago mga dayuhang nahuhulihan ng Philippine passport. Ang pagkakaiba, lehitimo na at hindi peke ang mga hawak na passport ng mga nahuhuling dayuhan kamakailan, kahit dapat Pilipino lang ang nagkakaroon ng pasaporte ng Pilipinas. Bukod sa investigasyong isinasagawa ng NBI, nakikipag-ugnayan na rin ng Immigration sa Department of Foreign Affairs, ang tanging ahensyang may kapangyarihang maggawad ng Philippine passport. It's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this, whether it be from the government or from the private sector. Sabi ng DFA, nakikipag-ugnayan na sila sa ibang ahensya kaugnay sa isyong ito. Sineseryoso raw nilang alegasyon na may mga lehitimong passport na na-issue sa mga hindi Pilipino. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pinasisilit na rin ang issue ng di umano'y VIP treatment sa mga iligal na pumapasok sa bansa. May nakuha rin siyang impormasyon sa presyuhan di umano para rito. May info kami na sa blacklisted persons na nakaka-travel out or in, 150,000 pesos na ang presyo ng isang escort service sa blacklisted persons. And
you have to look at the structure again on how it happens. Pinaiimbestigahan na ng DOJ kung may sindikato sa loob ng Bureau of Immigration na may kumpas sa di umano'y escort service. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin daw si Justice Secretary Remulla kay Immigration Commissioner Norman Tansinco. Oh yes, okay pa naman, but there are things that have to be addressed and answered. Ano yan hindi naman to overnight problem. This has been a problem for the longest time. Sa isang statement, sinabi ni Tansinco na inaalam na ng Bureau of Immigration ang galaw ng hinihinalang sindikato sa loob ng BI. Binalaan din niya ang kanilang mga kawani na posibleng sangkot sa trafficking na mabigat ang parusa laban dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Cedric Castillo. At ako si Ivan Mayrina. Kami ang inyo. Saksi. Puso, opisyal lang idineklara ng Pag-asa ang pagkatapos ng habagat season. Pero may bagong namang low pressure area na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong nakita sa loob ng layong 300 kilometers kanluran ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayon sa Pag-asa, posibleng nasa labas na ito ng PAR sa loob ng 24 oras. Kung sakaling maging bagyo, papalayo na ito sa bansa. Unti-unti ring nararamdaman ang northeasterly surface wind flow sa ilang bahagi ng Luzon. Batay naman sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. May tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon o gabi. Halos buong Visayas na ang uulanin pagsapit ng hapon. Malaking bahagi rin ng Mindanao ang makakaranas po ng pag-ulan sa hapon at gabi. Magiging bahagi ng reunion concert ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta ang kanilang anak na si Casey. Sinabi yan ni Gabby ngayong nalalapit ang kanilang concert na Dear Heart sa October 27. Ayon kay Gabby, ibibigay nila ang kanilang makakaya para kantahin ang iba't ibang theme song ng kanilang mga pelikula. Bukod sa Dear Heart concert, busy rin si Gabby sa paghanda sa kanilang upcoming series ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na Against All Odds. Naghahanda rin ang aktor para sa nalalapit na pagpapalabas ng kanyang bagong series sa GMA Afternoon Prime na Stolen Life. I'd like to see the three of us sing. It's an emotional time for all of us. So, pag nangyari yun, it would be very meaningful not only for the audience but for us. A pop superstar supports another pop superstar. Nagsama po ang music giants na sina Taylor Swift at Beyonce. Present si Beyonce sa premiere ng The Eras Tour concert film ni Taylor Swift sa Los Angeles, California. Sa isang dedication post, kinilala ni Taylor na guiding light si Beyonce sa ilang taon ng kanyang karera. Ayon sa isang theater chain, umabot na sa $100 million ang halaga ng advance ticket ng concert film sa buong mundo. This December na masisilayan ang live-action series ng sikat na 90s anime na Ghost Fighter. At kumasa naman sa panibagong dance challenge si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ating saksiyan. Obsession level at the maximum. Na-hook daw pati si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa latest single ni Jungkook ng BTS. Naki-groove din si Marian sa 3D. Suot ang usual dance challenge combo niyang cap, t-shirt and pants. In 24 hours, may 3 million views na yan sa TikTok. Niall in Manila is never too much to ask. Dahil magbabalik sa Pilipinas ang One Direction member na si Niall Horan para yan sa kanyang The Show Live on Tour concert sa May 2024. Ilan sa hit solo songs ni Niall ay ang Slow Hands, Too Much to Ask at This Town. Hiwalay na si Will Smith at ang kanyang asawa na si Jada Pinkett Smith simula 2016. Inamin ito ni Jada sa isang exclusive interview with People Magazine.
Ayon kay Pinkett, mayroon pa silang deep love para sa isa't isa sa kabila ng hiwalayan. 1997 pa ikinasal ang couple at nagkaroon na rin ng 2 anak. Magkakaroon na ng live-action series ang Yu Yu Hakusho, aka Ghost Fighter, na mapapanood na this December. Bibida dyan sina Takumi Kitamura as Eugene, Jun Shison as Dennis, Kanata Hungo as Vincent, at Shuhei Yusugi as Alfred. Advanced graphics din ang masisilayan sa series na ginawa ng isang dream team para mapanood ang epic tale sa screen. Inabot din ng 5 taon para matapos ang produksyon ng serye. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Mga kapuso, 74 na araw na lang, Pasko na. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.